kaya nilang mag-customize ng mga rings. Libreng tour guide sa mga Filipino. Anong sabihan ko? Oy, sagutan niya. Will I know I've made it then? It's so hard. Can we skip to the good part? Siyempre hindi. This year, uuwi na sina Jaja from their 3 years contract. That's why I planned the proposal this year. First, kailangan ko mag-research tungkol sa mga engagement ring dahil wala naman akong alam sa mga jewelries. Nanood ako ng mga YouTube tutorials regarding engagement ring. Siyempre, kailangan ko munang alamin before ako bumili. Sa kaka-research ko ng mga engagement ring, napadpad ako sa Lily & Co Facebook page. Buti na lang, naalala ko, meron pala akong kilala na nagtatrabaho sa Lily & Co. Agad ko na din siyang minessage at sa kanya na din ako nagtanong-tanong. To make the story short, nagbigay siya ng mga recommendation rings niya, quotations, back and forth kami. I think for 1 month. At syempre, ang gusto ko is simple lang pero elegante. So, meron akong nakitang design sa online. Pinakita ko sa kanila kung kaya nilang gawin. Ayun, kaya naman pala nilang gawin or kaya nilang mag-customize ng mga rings. Okay, so meron na akong design. Di ko lang alam anong size ng daliri ni Jaja. Doon pumasok si Pau. Si Pau, ang roommate ni Jaja sa Japan. In some ways, nakuha naman ni Pau yung sukat ni Jaja. And ayun, nabigay ko na kay Roan ang sukat and nakapag-down payment na ako. And then, pwede na sila mag-start for production ng singsing. And sabi ni Roan, 20 to 30 working days nila gagawin yung singsing. Next is, nag-book na agad ako ng ticket based dun sa timeline na binigay ni Roan. Plus, at least 2 to 3 weeks para may buffer pa rin. Pagka-book mo ng ticket, since may date na kami, kailangan naman masigurado na day off ni Jaja. So, nagpatulong ulit ako kay Pao kung paano namin ma-force na mag-day off siya that day. And buti na lang, magaling talaga si Pao. Na-request niya na same day off sila ni Jaja that day sa kanilang boss. So, meron na kaming date. Ngayon, location naman kung saan. Since malapit sila sa Mount Fuji, ang gusto ko sana is may view ng Mount Fuji. At dahil end of March na din, I assume na meron ng mga cherry blossom na nag-bloom. And may naalala ako pinuntahan namin ni Jaja na location na may cherry blossom and Mount Fuji view. Ayun, napa-research kami ni Pau regarding dun sa location, sa date na yon, may cherry blossom na ba? Anong weather? Then we found out na hindi pa bloom ang cherry blossom sa Oshino. And the weather is raining. So, kapag umuulan, 100% sure hindi mo makikita si Fujisan. And then, may napanood akong vlogger. Ang pangalan niya is Kuya Shunta at nagpo-provide siya ng libreng tour guide sa mga Filipino only. Tinry ko siyang i-message. And minessage ko nga siya regarding sa intention ko and proposal. At ayun, binook na niya kagad yung date para sa proposal namin. So, nag-ask ako ng mga recommendation din sa kanya. To make the story short, nakahanap si Pao ng mga location sa Tokyo na may mga cherry blossom na nag-bloom sa date na yon. At na-confirm naman ni Kuya Shunta na naka-bloom na yung mga cherry blossom sa location na yon that day. Pero, ang forecast sa day na yon is rainy day din. So, ang sabi ko, rain or shine, let's do this. At nag-message na nga si Roan. Pwede ko na daw kuhanin ng singsing. Agad na din ako pumunta sa Marquee Mall kasi doon ang branch ng Lily & Co. At ito na ang engagement ring. Pagdating ko sa Lily & Co, pinakita agad sa akin yung ring. At in-explain na din sa akin ano yung details na nakasulat dito sa certificate kasama na yung serial number ng diamond. Pinakita din sa akin na match yung serial number ng diamond sa certificate na binigay sa akin, which is ayan. At ngayong hawak ko na tong ring, next is gusto ko itong pa-bless sa simbahan. At ang gusto ko mag-bless ay si Father Howell Suarez. Kasi nung nasa Pinas pa si Jaja, nagsisimba kami sa Katedral ng San Fernando. Si Father Howell lang nagmimisa. At syempre dahil 3 years ago pa yun, wala na si Father Howell sa Katedral ng San Fernando. At buti na lang, nung napadaan ako dito sa simbahan ng San Isidro Guagua, nakita ko siya nagmimisa. Pinagtanong ko na din ang schedule ng misa dito sa simbahan na to. Para sa susunod na linggo, dito ako magsisimba at ipapabless ko na ang engagement ring. Fast forward, heto na, nagmimisa na si Father Howell. Pagkatapos ng misa, ipapabless ko na agad sa kanya ang singsing. At syempre, hingi na din ako ng short message para kay Jaja. Anong sabihan ko? Oy, sagutan niya. Syempre, hindi ko i-include dito ang message niya. May pagkakomedyante pa nga si Father Howell. At ayun na nga, dumating na ang araw ng aking pag-alis. 5 PM, nakasakay na ako ng bus from SM Clerk
to Naiya. Mabilis lang naman ang biyahe ko. 7 PM pa lang nasa Naiya na agad ako. At syempre, para hindi maginala si Jaja habang nagbabiyahe ako, nagpost ako ng picture na kasama yung dalawang kaibigan na kunwari nagja-jogging kami sa oras na yon. At may dalawa akong pamangkin na naghaha sa story ko kasi alam nila na decoy story lang ito. Hanggang sa nakatulog na si Jaja nang hindi niya alam na nasa airport na ako. Ito na, magche-check-in na. 12 AM ng March 26, lumipad na ang eroplano. Base sa app ng Jetstar, 4 hours lang ang biyahe. At paggising ko, umaga na. 5 AM pa lang sa Japan, mataas na ang araw. Kaso habang pababa na ang eroplano sa Tokyo, heto na ang ulan. Pero sabi ko nga, rain or shine, let's do this. Nakalapag na ang eroplano 6 AM sa Japan. At syempre, pagdating ko ng Japan, CR muna. At habang nasa CR ako, inactivate ko na agad ang SIM na gagamitin ko sa Japan. At sa baba ng Terminal 2, nandito na din ang train station. Ito na ang train. So habang nagbabiyahe ako pa Shinjuku, sina Jaja nagbabiyahe na din pa Shinjuku. Pero hindi niya pa rin alam na nasa Japan na ako. So imimit ko din pala si Shunta sa Shinjuku para ma-explain sa kanya ang plano. At ito na, nasa Shinjuku na ako. Meron na nga cherry blossom dito. Ayan, ganda. Magmi-meet kami dito sa Don Quixote. Nauna pa nga pala ako dyan. At ayun, nagkita na kami. Ito na siya, si Kuya Shunta. At dumiretso na kami agad sa Shinjuku Gyoen. Kita naman dito umuulan, pero naganap na kami ng magandang spot ng Sakura. At nung nakakita na kami ng spot, sinalubong na ni Shunta, sina Jaja at Pau sa entrance. Ang ginawang approach daw ni Shunta is kunwari magpapapicture siya sa mga cherry blossom spot. Hindi pa rin na-detect ni Jaja na nandito lang ako sa tabi-tabi. At ayan na nga, approaching na sila. Medyo may nervous na dito, nilalamig, nagugutom. Hindi ko na talaga alam ano nararamdaman ko. So rainy, but I think it will be fine. Let's go then. Seat for you, right? The pricing. This is like a double date almost. Di ba? Sabi ko kaya ka. Ating sabi ka. We're surprising her. Oh my God. Ayun balon eh. Her boyfriend. That's why I asked if it's like a double date or something. Ito. Oh my God. Is this real? Congrats. Yay. Oh my God. Jaja. Oh my God. Yay. Can I see? Oh my God. Surprise. Oh my God. Kung alam mo lang, Jaja. Yun na. Did not notice this, ano? This. Oh my God. Pasalubong. Salamat, Kuya. Pasalubong po. Jojo, ang dami kong kwento sa'yo. Alam mo, even from the start, I was feeling nervous already. Thank you, ma'am. Kinakabahan na ako. Thank you, guys. I don't know what to say. Congrats. Wagyu. Have a nice Arigatou gozaimasu. Ingat kayo. Okay. Bye-bye.
はい。